there has never been problem with the delivery of humanitarian supplies. Sobrang napakasinungaling talaga nitong Chinese ambassador. Buwelta yan ng Philippine Coast Guard sa panibagong walang katotohanang payag ni Wang Jilian. Kasi nungalingan na naman kasi ang pinagsasabi ng China na wala daw nangyaring problema sa isinagawang resupply mission. Pero ang katotohanan ay nakipagmatigasan pa ulit ang Philippine Coast Guard laban sa mga Chinong ito para lang maihatid ang supply sa barko. We don't need to ask permission from the Chinese government. As far as the Philippine government is concerned, Ayungin Shoal falls within the exclusive economic zone of our country. Naging layer pa nga eh. Kung ito ang Philippine Coast Guard vessel, tatlong layer yung ginawa nila. Para kang basically nakikipag-patente. The only reason why our two supply boats were able to enter Ayungin Shoal, it's because they outmaneuver etong apat na China Coast Guard vessels. Because all of these four China Coast Guard vessels are all preoccupied in blocking the Philippine Coast Guard vessels. Wala na raw binitawang salita ang Chinese ambassador na totoo. Tulad kasi ng nakagawian, nakipagpalitan ulit ng may init na salita ang PCG laban sa China. Patuloy pa rin kasing ipinipilit ng China na kariraraw ang Ayungin Shoal pero wala namang silang sapat na basihan. This is Philippine Coast Guard vessel, Nag-16 na sila, BRP Sindangan, MRRV 4407. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Philippine vessel, this is China Coast Guard vessel 5305. China has indisputable sovereignty over the Nanshan Island, including the Iris. In the spirit of humanism, we only permit your ship carrying food and other necessary living materials and the rotating personnel without construction materials to the illegally grounded vessel. Over. Sa totoo niyan, aktong muntikan niyang bombahin ulit ng Chinese Coast Guard ang ating barkong magre-resupply. At tila naghahanda na namang bastusin tayo sa ating sariling karagatan pero hindi nga ito natuloy. Sir, nag-activate na ng water cannon si 5305, sir. Nag-activate na ng water cannon. The mere fact na pinaandar mo yung water cannons mo at ready kang gamitin ito is something else, no? Ibig sabihin talagang maring nagbibigay sila ng warning, pinipigilan pa rin tayo. Wala pa rin ngang aksyon si PBBM patungkol sa kasinungalingan nitong Chinese ambassador. Persona non grata na yung ambassador na yan eh. Yung South China Sea arbitration, yung pagkaso na hinain natin before ang UNCLOS Tribunal, wala pong pakialam ng US doon nung nagdesisyon ng Pilipinas na gawin yan. In fact, nagulat nga sila na ginawa natin. At ang mga usapin na nangyari na ultimately nagtapos dyan nga sa desisyon ni President Aquino at the time na mag-file ng kaso, puro Pilipino po yon. Walang Amerikanong involved doon sa mga key decisions and influences dyan. No? So hindi po ito, wala pong katotohanan na parang puppet lang tayo. Yun ang hirap dyan sa China. Akala nila puppet lang tayo. No? Na minamanipulate lang ng US. Hindi sila naniniwala na tayo, may sarili tayong isipan, na meron tayong sariling soberenya. No? Kaya ganyan ang trato nila sa atin. At kaya rin hindi tayo dapat maniwala sa mga pinagsasabi niya. No? Bakit kaya ayaw ni PBBM palayasin ang taong to? Ano sa inyong palagay? I-komento sa baba ang inyong saloobin.